Dahil yung babalsamuhin po namin na yun, talagang nabalatan siya ng buhay o natanggal yung mismo balat niya. Isipin niyo yun kung gaano kasakit, di ba? Yan, kamusta kayo mga kamorgi? Muli ay gagawa tayo ng video at ang video po ito ay tungkol naman sa mga naaaksidente o nadidisgrasya sa mga motor. Mula kasi nung mga nakaraang araw, magpahanggang kanina, ang dami kong napapanood sa SOCMED ng mga video na naaaksidente o nadidisgrasya nga sa mga motor. Siyempre, bilang isang embalsamador, marami tayong mga na-encounter o talagang nararanasan ng mga ganyang pasyente natin. At ang ikikwento ko nga sa inyo, yung talagang isa sa pinakakinatakutan ko. Kumbaga talagang nandiri ako. Hindi naman sa nandiri. Yung parang nangani-ngani ka lang. Kaya kung gusto mo rin ma-picture sa isip mo yung nasa isip ko ngayon o yung naging karanasan ko, tapusin mo yung video na to. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa naka-follow, baka naman. So ito na nga, kwento ko sa inyo yung buong pangyayari. Bali nung time po na yun, helper pa lang po ako ng isang embalmer dito sa amin. Hindi pa talaga ako sanay gumawa. Tamang sanay ako nakakakita ng mga na-aksidente, tamang sanay na ako nakakakita ng mga patay. Pero nung time na makita ko yung pasyente na yun, ayusin namin. Talaga naman, kahit na hindi nangyari sa'yo yun, na hindi nangyari sa akin yun, mararamdaman mo yung sakit na naranasan nung babalsamuhin namin. Sa amin po kasi mga nagbabalsamo, sabihin natin, helper pa lang ako nung time na yun. Karaniwan po sa amin na nakikita sa amin yung nadurog yung ulo, yung talagang wasak na wasak yung muka, yung halos hindi na makilala. Karaniwan yun eh. Yung nagugulungan ng gulong ng truck yung mga ulo. Karaniwan naming nakikita po yan. Pero etong ang pasyente na babalsamuhin namin, grabe talaga yun nangyari sa kanya. Alam niyo kung bakit? Dahil yung babalsamuhin po namin na yun, talagang nabalatan siya ng buhay o natanggal yung mismo balat niya. Isipin niyo yun kung gaano kasakit, di ba? Para lalo niyo maiisip kung ano yung nangyari sa kanya, ipaliliwanag ko po sa inyo. Maglalagay tayo ng halimbawa dito sa screen, pero yung papakita natin, hindi naman talaga yung picture nung pasyente namin. Halimbawa, ayan, di ba? Buong katawan ng isang tao. O, hindi yan. Hindi pala yan sa Attack on Titan yan. Ito na talaga. Isipin nyo, yan yung buong katawan ng isang tao, di ba? Ang nangyari po sa kanya, dahil sa napailalim siya sa ilalim ng truck, ang nangyari sa kanya, isipin nyo, ayan yung mismong yung mismong tao, halimbawa na lang. Mula rito sa mismong hita niya, hanggang dito sa may talampakan, natanggal ng buo yung balat na yun. Isipin nyo, gaano kasakit yun, di ba? Ganon yung nangyari sa pasyenteng babalsamuhin namin. Nung pagdating nga sa morgue, nung patay na yung mga kamorgue, eto, kikwento ko sa inyo simula nung pagdating sa morgue, nakahiga na siya sa mesa. Tingnan namin yung mukha, aba. Nung makita namin nung embalmer, kumbaga parang mga galos lang ang nangyari sa kanya. Di nasa isip namin, hindi ganun kalala yung nangyari sa kanya. Dahil meron lang siya mga kaunting galos sa mukha hanggang sa dibdib na to. Nung pagtanggal namin nga nung mismong tela sa buong katawan, doon namin nakita na itong kaliwang bahagi ng mula hita na to, sabihin mo nandito sa may ilalim ng tiyan na to, hanggang doon sa may talampakan, natanggal lang buo yung mismong balat niya. Ganun ang nangyari dun sa babalsamuhin namin. Isipin nyo, gaano kasakit yun, di ba? Hindi ko maipapakita sa inyo sa pamamagitan ng pag-e-edit kasi nga hindi pa naman tayo ganun kagaling mag-edit Pero yan, kung nakikita nyo yung nasa screen natin, isipin nyo na lang yan habang ikinikwento ko sa inyo. Ito pa pinakamalala mga kamorge. Kukwento ko pa sa inyo ng malalim para lalo nyo ma-picture sa isip nyo kung ano yung nangyari dun sa babalsamuhin namin. Hindi ako nung una, putik na yung hanip. Ano nangyari dito? Grabe talaga nangyari Ang sasakyan nung na-aksidente na yung single. Tapos truck yung naging kabanggaan niya. Ako naman na helper, syempre tinitigan ko, tinignan ko kung ano talaga yung nangyari doon sa mismo natanggal na balat. Alam niyo mga kamorke, nung tinitigan ko, yung natanggal na balat, sumama ron yung kuko. Ito papaliwanag ko sa inyo mabuti. Halimbawa, ito na lang yung talampakan nung patay na babalsamuhin namin. Halimbawa, ito yung kuko, di ba? Natanggal yung mismong buo na to. Tapos to sa natanggal ng balat na yon, andun din yung kuko. Hindi siya naiwan doon sa mismong laman. Sumama siya doon sa mismong balat na natanggal sa may paa. O diba, gaano kagrabe yung nangyari sa kanya, diba? At isipin nyo na lang mga kamorgi kung gaano kasakit yung nangyari dun sa tao na yun. Sigurado ito ang itatanong nyo sa akin mga kamorgi kung papaano yung prosesong ginawa namin dun sa patay na yun, diba? Karaniwang pagbabalsa mo, kuhanan na ugat, kapag merong hindi tumigas, rekta, hindi, yung mga ganun. Pero ito ang lalong gusto ko maiparating sa inyo mga kamorgi. Lalo na sa ating mga nagsisingle na motor, sa ating mga motorista, at kung kailan nga lang po ako rin ay na-aksidente sa motor, hanggat maaari, kung kaya natin doblehin yung pag-iingat natin sa motor, gawin natin. Kung halimbawa't kayo man ay nakainom na at medyo may tama na kayo ng alak,
at malayo pa ang uuwian nyo at nakasingle na motor lamang po kayo, tiyakin po ninyo na mayroon kayong pang-uwi. Sana nagigets nyo ko, sana nauunawaan nyo yung pinupunto ko. Alam natin na ang buhay ng tao saglit lang. Hindi natin alam kung sa paanong paraan babawiin ng Diyos ang buhay natin, di ba? Oo, karaniwan may binabawian ng buhay dahil sa sakit. Pero gaano kahirap, gaano kasakit kung sa ganyang pagkakataon o sa ganyang senaryo kabawian ng buhay. Paano kung marami ka pang pangarap? Ikaw na maaaksidente, marami kang pangarap para sa pamilya mo. Marami kang pangarap para sa magulang mo. Marami kang pangarap para sa mga kapatid mo. Marami kang pangarap para sa pamilya mo. Paano na yun? Paano ng lahat yung mga yun? Kaya sana nagigets nyo yung pinupunto ko po sa inyo. Pero maaari rin naman sabihin sa akin ng mga nagmumotor na kahit na anong pag-iingat ng pagmumotor namin, kung yung nasa harap o nasa likod namin ay hindi nag-iingat, ganun pa rin ang mangyayari. Basta ang pinakamagandang gawin po ninyo, gawin yung nararapat na pag-iingat. Marami pang umaasa sa inyo mga kamorge. Marami nagmamahal sa inyo. Marami pang mangyayari sa buhay nyo kasama ng lahat ng mga nagmamahal sa inyo. Sana nagets nyo yung pinupunto ko sa lahat ng mga riders dyan, sa lahat ng mga nakasingle na motor, sa lahat ng mga nagmumotor sa araw-araw nilang buhay. Ingat po kayong palagi mga kamorge.